Tapos na natin tong 733. Nabubulol pa. Ayan yung 733 na no. Sunod naman natin tong dalawa pa na nakabalot. Isa lang yung may-ari nito. DB Audio daw at saka CE5. Buksan ko muna at tingnan ko na lang sa record kung alin yung uunahin natin. Okay mga boss, ito yung pangalawa sa gagawin natin. Hindi pala Yumac. Ang model pala niya ay DB Audio pa rin, pero ang model niya ay 15 MXBT. Ayan o. So power amp 15 MXBT. Ayan mga boss. So maganda yan. Gawa natin to ng review. Para So abangan nyo sa Basic Bob to. Upload tayo ng review para dito. Okay mga boss. So ito na, buksan na natin yung yung amplifier na to. Yan. Tiningnan ko na yung loob nito at napansin ko yung fuse lang may bagong palit na ata. Tsaka yung pyesa nito mga boss ay nasa loob. Nandito ata, ilawan nga natin. Ayan yung pyesa nito. Ngayon, dahil hindi pa natin alam kung ano nangyari dito, ang sabi doon sa note ay wala daw tong sounds. Ititesting natin ngayon, pero hindi natin ititesting ng diretso sa plug. Dadaan po sa test valve. Saksa ko na muna mga boss. Tingnan natin yung So umiilaw na siya. Yung relay, tingnan natin kung magsi-switch. Oh, nag-switch naman yung relay. Ibig sabihin walang DC out o walang So tingnan natin yung input. Saan ba yung pindutan ng input nito? Try nga natin magkabit ng speaker muna. Kabit tayo ng speaker dito. Yan, speaker. Yan. Tapos volume. Wala. Siyempre wala pa tayong input. Yan, volume natin galaw. Tsaka ayun ang pindutan. Wala. Try natin lagyan ng input mga boss. Akala ko gagana ng FM lang siya. So tika lang. Hanap lang ako ng pan-testing. Okay mga boss, naglagay tayo ng input. Ayan, DVD1. Tapos volume natin. Wala pa rin. Dito sa baba, wala pa rin. Try natin pindutin tong input. Parang ayaw maglipat Siguro unahin ko muna pag-check tong switch. Tingnan natin kung mapa-audio natin. Kasi nakabit na tayo ng try nga natin sa kabilang channel, baka wala pa rin. Yan? Ilaw, may ilaw. Para sa ilaw lang ata yan eh. Ayun. Oh, ayan, nagana na. Gumagana na, napindot natin. Ayan. Sige nga, ilipat natin. Oh, naggumagana na yung volume. Try natin. Wala pa rin sounds mga boss. So gumagana lang yung display niya, pero walang audio. Ano ba gagawin natin dito? So next na nagagawin natin ay audio trace tayo. Prepare ko lang yung audio tracer ko. So sundan natin. Kasi yung tester natin sa AC, tingnan muna natin kung may out kasi wala talagang tunog yung speaker. Dito na tayo mag-tap mismo. So wala talaga mga boss, pero gumagana yung display niya na. Yan, naglalaro. Yan. Wala talaga siyang out. Ngayon ang gagawin natin ay mag-input tayo ng audio tracer. So try natin sa input kung meron. Meron. Ngayon shortcut tayo. Huwag na tayong dumaan dito. Tingnan natin mismo sa pinaka-input. Ito yung pinaka-input papunta na dito sa main amp. So nabasa ko na yung data. Ayan, may nakalagay dyan na LR. Yan, inject tayo. Meron. Okay. So yung isang channel wala, yung sa right. So bukod dito sa ang assessment natin dito, bukod dito sa main amp ay may problema pa dito kasi ang pumapasok dito na signal dapat left and right tutunog. Pero nangyari sa kanya, isang channel lang ang tumutunog. Bukod sa nagsiswitch yung relay, ibig sabihin yung protection circuit niya okay, pero bakit wala siyang audio? Yun ang aalamin natin. Kadalasan naman dyan pag kinalawag na, magsiswitch pa yung relay pero hindi nagagana. Kakalasin natin tong mainboard, aalamin natin.
So hindi nga ako nagkamali mga boss, pinagkakalawang na nga dito sa loob niya. Ayan o. Yan. Yan, pinagkakalawang niya, saka may signs of repair na din eh. Hindi lang inayos ng husto. So gagawin natin dito ay kakalasin natin yung mga ano, at saka may signs of repair na nga oh. Kausapin ko muna yung may-ari at papalam ko sa kanya ang gagawin dito. Okay mga boss, so nakalas ko na tong board at marami-rami na nga kinalawang, pero yung signs of repair niya ito, tsaka yung ibang pyesa pa dyan, siguro walang mahanap na eksaktong value yung ano, unang gumawa. Nag series na lang siya ng 27K oh. Yan. So meron naman tayong pamalit niyan. Ang gawin ko dito ay hugasan ko muna at i-check para ano, pagkatapos malinis na, saka tayo magpapalit ng mga pinagkakalawang dyan na pyesa. Na-check ko naman pala yung power transistor niya. Good naman lahat, buti walang nasunog. Then problema pa natin yung ano, yung isang channel wala. Ayaw niya ayaw niya mag-switch. Hindi, ayaw niya mag sounds yung dito. So ana-inject lang natin yung sa L meron, yung sa R wala. Kailangan natin i-check pa dito. Kalasin ko lang dito para malinis na din. Yun lang mga boss. So mag-start na tayo dito na hugasan na natin kahit papaano nabawasan na yung dumi. Magkakalkal na tayo ng mga kinalawang na pyesa. Ang gagawin natin dito ay tulad nito, tanggal palit hanggang sa makarating tayo dun sa dulo. So hindi tayo bubunot ng napakarami, pa isa-isang hilera lang. Tulad ng isang hilera, isang hilera. Sabay check na rin ng mga pyesa. Medyo matrabaho talaga yung ganitong ano, yung ganitong gawain, pero napakataas ang success rate nito at siguradong trabaho, sigurado yung ano, resulta. So walang pabalik-balik. Kumbaga pag nasuyod mo na lahat yan, na-check mo na lahat at napalitan mo na, napakataas ang success rate talaga nito. So mga boss, update ko lang kayo mamaya pag natapos ko. Okay mga boss, so natapos na natin to. Bali hindi pa natin nakakabit yung transistor. Ito na yung mga ano, nagawa natin. Na-check na natin isa-isa yan. Then napalitan na natin lahat ng mga kinalawang na pyesa dyan. At ito yung mga napalitan natin mga boss. So ngayon susukatan natin to ng base emitter biasing. Tika lang, ipesto ko lang tong camera natin para maganda yung anggulo sa pag ano. Saan na ba yan? Hanap tayo ng pistuhan dito. Ayun ata, pwede na to. Okay? Yung camera natin. Yan. So ayan, perfect. Hindi baka makasabit, makasumabit yung dito. Okay, so nakadaan pa rin ang test valve yan. So tayo dito hanggang doon. Iyon natin. So check natin ayan, 0.3 pa rin, 0.3 yan, 0.3 yan, 0.3 pa rin. So DC offset, ito yung offset nya. Lagay natin ito sa asa na ba negative nito. Ito negative. Check natin. Okay, 0.06, 0.83. okay. So ayos na, ibabalik ko na mga boss yung power transistor nya para ano, matesting na natin kung uubra. So saglit lang boss. Naisalpak na natin. Ngayon maglagay tayo ng speaker, audio input, then power on na natin. Andito sa may test valve yung switch, naka automatic switch na tong ano. Okay, umilaw na. So yung relay, mag switch ka, yun, nag switch. So volume tayo, yun, meron na. Maximum volume. Okay, so meron sa left, sa right subukan natin. Meron, mahina. So teka lang, off natin.
Doon pa lang napansin na natin na mahina na nga. Kaya mag-audio trace tayo. Try muna natin dito sa volume. Tapos ano, tika lang. I-prepare ko lang yung audio tracer natin. Para ano, kamay ko na yun ah. Saan na ba yung pang audio trace natin dito na speaker? Okay. Yan. So, kabit ko tong negative sa ano, sa ground. Then dito na muna tayo sa volume. Babanatan natin. Tara. Tanggalin. Wala, dito pa lang sa volume wala na mga boss. Dito ako nag-i-inject oh. Wala na. Oh, wala na. So may problema. Saan ba problema niya? Ibig sabihin bago dumating ng volume, wala na oh. Wala nang audio. So kakalasin natin tong isang hilera. Saglit lang, patayin ko muna. Okay, ito mga boss, nakalasan natin. So ito yung titis natin yung hilera na to sa baba sa volume. Ito yung pinaka volume. Mag-i-inject din tayo ng signal dito kung umabot. Tapos ito naman yung input niya. Ayan, may nakalagay dyan oh, LR. Galing naman yan doon sa may ano, USB Bluetooth board. So mag audio trace tayo dyan kung saan ang nawala. Gusto lang natin itong camera. Yan. Then i-power on ko ulit. Okay. Gamit yung audio tracer natin. Yan. Okay, dito tayo. Ba't wala? Inject tayo dito. Oh, dito mahina na. Baka nagdulos. Malakas oh. Ay, hindi nyo pala kita no. Dito pa lang malakas na oh. Kabila mahina. So mahina ang dating. Apektado ba ng volume? Ah? Wala na. Apektado siya ng volume. Dumaan na ng volume to dito. Saan ba to? Saan ba to papunta? Papunta ng equalizer. So saan yung labas ng volume? Tingnan natin dito. I-volume muna natin. Tapos dito tayo mag-check. Dito, hindi na pantay. Oh, mahina na. Malakas. Hindi pala kita. Mahina. Saan ba ito papunta? Ba, mukhang pahulaan to ah. Hulaan natin kung saan yung pinaka ano niya. May mga kinalawang na rin na pyesa mga boss oh. Dito. Malakas. Ayan oh, may kinalawang na rin. Ay, hindi pala kita. May mga kinalawang na rin. So kailangan natin ma-check yan. So alamin na muna natin kung saan talaga yung pinaka-output nito. So ito ata yung output niya. Tanggalin natin mga boss yung ano, yung volume mismo para makuha natin yung pinaka ano. Hindi natin masusukat yung eksaktong ano hanggat hindi natin natatag. So ito yung pinaka volume.
Ito yung galing na dun sa output ng Bluetooth. Kinalawang na rin, no. Try nga natin dito. Saan na ba yung audio trace na? So ayan yan dito. Dito pa lang mahina na. Try nga natin dito sa ano. Baka nagkamali tayo ng ano dito. So balik tayo dito sa pinaka sundan nito. Wala. Ito yung pinaka input nya. Ito yung i-indica natin. Oh, malakas naman. Malakas. Pagdating dito, oh, malakas na. Volume. May problema to sa ano. So, update ko na lang kayo mga boss kung ano mangyari. So bandang huli mga boss, ang naging problema nito ay mga sablay pa rin na potentiometer. So kailangan ko kasing ipaalam sa may-ari, gawa ng mag-suggest tayo dito na papalitan na lang natin lahat ng potentiometer din. Yung mga ano, patayin ko muna. Tsaka yung mga piyesang iba, pinagkakalawang na rin, oh. Ayan. So suggest ko muna sa may-ari. Okay mga boss, update tayo. Pasensya na, hindi na to talaga step by step na, no. So nangyari dito, yung naglulus na yun, nasa potentiometer din ang problema, kaya hindi siya pantay, at saka sa connector. Then nagpalit tayo ng mga potentiometer kasi yung iba, katulad nito, may tama na rin. Halos hindi na rin nagpa-function. Yung volume nga dito ng sa music volume, pag sinagad natin, lalong nawawala yung sounds. Ngayon, naayos ko na yun. Ang problema nang binalik ko na, hindi ko lang na-video, nagka-problema, umugong yung isang channel. Ang tagal ko nahanap. Yung pala mga boss, ito may resistor na ito 100k. Yan yung maliit na yan, 100k. Nakakonek yan dito sa eco, doon sa dulo, nasa ilalim na nga lang, hindi ata natin makita dito. Tingnan natin. Nakatago doon. Nakatago doon sa nasa likod nito, nasa likod nitong yan. Nasa likod nito may 100k diyan na na piyesa. Hindi ko na nakalimutan ko videohan kanina. So nagka-problema, kaya nag-open to sa may sa may IC. So nag-ugong siya. Nagpalit tayo ng IC, wala nangyari hanggang sa trinis natin yung pa. May nakita tayong isang sira. Yun na. Ngayon okay na. Yan. Itat natin. Yan.
Yung microphone okay na rin. Try natin. Hello, sound check. Sound check. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Sound check. Hanggang sound check lang ako mga boss ha. Hindi kasi tayo biniyaan ng magandang pang-video. Okay. So ayos na. Naparami lang yung napalitan. Ayan. So hanggang dito na lang. Ayun, medyo namamalat yung hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Ano ba yung makukuha nating aral dito mga boss? Lagi kong sinasabi yan, pero kahit ako na biktima rin, hindi ko lang napansin. Yung mga kunting kalawang, yung mga kalawang na ganito, nahulog na. Yung mga kalawang na resistor, huwag nating i-disregard dyan na porkit gumagana pa naman, kasi may time talaga na minsan nakakabit pa siya, pero once na nagalaw natin, napuputol na yung dugtungan, kaya nagkakaroon ng problema. At ang pinakamaganda talaga niyan mga boss, para iwas sakit ng ulo, sa mga advice ko sa mga nagre-repair o sa mga baguhan na nagre-repair o sa mga gustong pumasok sa pagre-repair ng amplifier. Sa mga customer naman, hayaan nyo na sa amin. Kami nang bahala dyan. Huwag na kayo may stress na magkulo-kalikot pa. Pero kung gusto nyo mag-DIY, sige. Ang natin dyan ay, pag may kalawang talaga, di baling matagal gawin. Basta palitan mo lahat na may kalawang, kasi iwas sakit ng ulo. Kanina natagalan din ako nito kasi hinanap ko nga tong isang piraso lang na makalawang. Nakalusot pa sa paningin ko kasi natabunan siya ng nasa likod siya nitong microphone input yan. Hindi ko agad napansin kasi napakaliit. Kaya ayun, medyo natagalan. Sa ngayon okay na. Hanggang dito na lang mga boss, at maraming salamat. Isunod ko na yung CE5 para matapos na.